Hello everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay magluto po tayo ng bangus na sinigang sa bayabas. Natikman nyo na ba yan? Ako hindi pa eh. Mga mi, hindi ko pa talaga natikman yan. Kasi sabi ko, hindi talaga masarap yan. Laging sinasabi ng asawa ko, magsigang tayo gamit natin bayabas. Ay hindi! Sabi ko, hindi masarap yan. Pero nga palang dahil nag-insist talaga siya na ito yung gagawin naming pangsigang sa bangus. Kaya yun, sige, let's go. Para matikman ko rin kung gaano po kasarap. Or masarap ba no, na gawing pangsigang yung ating bayabas. Hello mga mi! So tara, samahan nyo kami mamalengke. So bago natin gagawin at lulutuin po ang ating recipe ngayon, ay mamalengke po muna tayo. Mula po dito sa Old Cabalan, papunta po tayo ng palengke ng Olongapo. Sa tuwing namamalengke kami mga palanggay, diretso po kami dito sa Lumang Palengke. No? So dito po kasi ang bagsakan ng mga gulay no? At mga prutas. No? Kaya naman mapalangga sobrang fresh po, lalong-lalo na kung umaga po kayo namamalengke. Mas makamura kayo at presko pa po yung mabibili yung mga gulay. At teka lang! So dito muna tayo mga palangga, din nakita ko yung bingka. Ito yung favorite kong bibingka mga palangga. Ito yung plain. Ay wow! Mainit pa yan, ma'am, bagong luto. Saan ito niluluto? Sa ano? Sa ano yan, ma'am? Oven mo ngayon. Pugon? Talaga? Cheese daw to pa. Magkano? 20, ay 30 yan, dito 20. Dalawang dito? Dalawang ganito? Saka dalawa dyan. O tapos dalawa. Magkano yung isang ano ito? 25 lang. 25 daw yung Dalawa. ay, ganon. Ay, init pa ko kaluluto. Ay, wow. Na bread din to? Yes, ma'am. Bagong luto din po. 65 lang yan. 65. Pwede yan, ma'am, kay 3 days. Sige po, salamat po. Mga mi, nabudol tayo dun na. So dito naman tayo mga palangga, dadako tayo dahil bibili nga tayo ng bangus para po sa ating sinigang sa bayabas na bangus. No? So ayun guys, piliin po natin yung bangus pag namimili tayo guys. Kasi merong bangus na lasang putik. No? So pagka ganun po yung lasa mga palangga, lasang putik. Medyo mapait-pait kasi yun na lasang putik talaga. No? So, piliin po natin yung magandang klase ng bangus mga palangga para hindi po masira po yung ating panglasa. At pag hinayang tayo sa perang binili natin, ay, nako, sinasabi ko. Ayan, dito naman mga may, bibili din po tayo ng isang tumpok na hipon dahil ito po ay pangsahog ng ating palabok. No? Na, mayroon kasing nag-order sa amin na package mami, kaya ito, namamalingki kami para sa mga sangkap nito. So dito naman, ay gusto ko talaga to guys, itong isdang tulingan. Lalong-lalo na inihaw at saka gata. Ay, grabe. Tatakam na ako dito. So, ito pang ulam lang po namin mga mima kasi wala kaming ulam ngayon. At dito naman, ay bibilhin natin yung wrapper, no? So, ito po ay gagamitin namin para sa lumpiang Shanghai. Ayan, lakad-lakad tayo dito mga midil, maghanap tayo ng so dito kasi maraming pagpilian dito sa Lumang Palengke. Bukod sa bago, no, presko yung gulay ay talagang mura, no, nakakamura ka talaga. Yung carrots kung titingnan mo guys, sobrang fresh, no, pwede na yung balatan tapos kainin mo na, manamis-namis pa yan. So ito namang patatas nila mga mima, ang ganda, no, so medium size ay 50 pesos lang po yung kada kilo. So, di ba? Kung bibilhin mo yun sa labas mga mi, sabi ko sa iyo, 3.20, 10 isaw, di ba? Kaya makakatipid ka talaga pag dito ka sa Lumang Palengke mamimili. Kung taga Olongapo po kayo, yan, sipagan niyo po mamalengke ng maaga dito sa Lumang Palengke, no? Dito rin ay namimili po tayo ng dahon sibuyas. So, ito yung ayan, dito mga mi ay dapat tayo maaga po tayo ng mamalengke, no, para hindi mainit kasi napakainit dito talaga pag medyo tanghali na. Hello mga mi, so dito ay nakikita tayo ng balot-balot na sibuyas at saka bawang. So 20 pesos lang yung bawat balot mga palangga, kaya sobrang laking tipid po talaga pag dito tayo mamimili. At ito namang isang balot po nila na repolyo guys, no, 2 peraso na yan. So I think mga 1 kilo na po yan. Is only 40 pesos, no? Sobrang tipid po talaga. At ito naman mga palangga ay itlog na maalat. Ito po ay gagamitin po namin para po sa lulutuin po namin puto cheese with salted egg. So, kailangan kasi mga palangga pumili po tayo ng magandang klase ng salted egg para po sa pang-toppings po natin sa puto. Kasi pag sira na po yung yung salted egg ay sigurado hindi na po maganda po ang lasa ng ating puto. Actually, meron na kaming recipe niyan. So, kung gusto nyo makita, tingnan nyo na lang mga palangga. No? Check nyo na lang po yung mga videos namin. Or, visit po kayo sa JCell's Negosyo Idea. So, nandun po lahat yung information. So, check nyo na lang po yung description box po natin mga mima. So, nandun na po lahat ng details. Pati na po ang recipe po natin and costing po para po sa ating puto with salted egg. Ito palm oil, yung spring oil.
Sandalan ka lang tayo. Sandalan ka lang tayo. Sandalan galing ko tayo, lalaki So, tayo. ayan mga minakuha naman ako dun sa binibilhan natin ng mantika, no? Sabi ni ate, hi vlog! So, kaya mga parang gusto namin magpagawa ng sticker, no? Para kung mamalengke po kami, yung mga nakasama sa video, ay bibigyan po namin ng sticker para po mapanood din po nila yung videos at ayun, alam niyo na. At dahil wala tayong nakikitang bayabas sa lumang palengke, kaya naman pupunta po tayo ngayon sa bagong palengke. So, doon mga mi, ay maraming nagtitinda dong mga ita na kadalasan nakikita kong nagtitinda ng bayabas. At sana lang makikita tayo ngayon dahil kung hindi, ay talaga makakancel yung sinigang sa bayabas ngayon. Ayan, sakto talaga mga palangga dahil eto na yung bayabas na kailangan po natin para po sa ating bangos sa sinigang sa bayabas. So, actually mga palangga, paminsan-minsan lang magkakaroon ng bayabas dito. Kung meron man ay pakunti-kunti talaga. Pero ngayong time na to ay ang dami. Talaga ang swerte mo. So, ngayon mga palangga, tapos na po tayong mamimili. Ngayon naman ay uuwi na po tayo para lutuin na po natin yung ating recipe for today. At sana panoorin yung mga palangga at kung paano namin lutuin po yung ating bangus na sinigang sa bayabas. So, thank you so much guys and stay tuned. Mga mi, so eto na yung ating sangka para po sa ating recipe for today na bangus sinigang sa bayabas. So meron tayong buong isang bangus, bayabas at kangkong, meron din siling green at meron tayong kamatis, sibuyas. So let's go mga mi, bago yan ay linisin po muna natin yung ating bangus. Ayan, ang maglilinis nito mga palanggay ang akin pong asawa, no? So dito tinatanggal po niya yung buntot at yung kaliskis po ng ating bangus. Yan mga mi, akala ko kung ano yung hinahanap niya dyan sa bituka ng ating isda. So, tinitingnan niya mapalangga yung abdo, no? Kailangan hindi mapisa yun dahil pag napisa yung abdo natin mapalangga, sigurado ay magiging mapait yung ating bango sa sinigang sa bayabas. So, ayan po yung abdo mga mi. So, separate po natin yan or itatapon na po natin mga langga. Mga mi, so natapos na po tayong maglinis at mag-slice po ng ating bangus. Ngayon naman ay magpainit po tayo ng tubig para po sa pagpakuluan po natin ng ating bayabas at saka yung kamatis. And then, habang nagpakulo po tayo mapalangga, slice naman po natin yung ating bayabas. So, ayan, hatiin lang po natin ng 4 na hati. Guys, ang ganda po ng bayabas na nabili po natin ngayon. So, ito po yung perfect para po sa pangsigang po natin sa ating bangus na sinigang sa bayabas. Hindi po siya masyadong hilaw, hindi rin po masyadong hinog. So, katamtaman lang po. So, perfect po siya mga mima. At ayun mga palangga, yung dito nga pala sa bahay, ayan, napapansin nyo, ayan, ginagawa po, no? Kasi hindi po talaga tapos yung bahay namin mga mima. So, kalahati pa lang yung natatapos niyan. Yung papagawa niyan is yung aking benan. Kami-kami lang din yung gumagawa niyan mga palangga. Ito, yung aking pamangkin, si Denden. Ayun nga, para po to sa mga nagtatrabaho palangga yung ating bangus sa sinigang sa bayabas. No? Perfect po ito para makapaghigo po sila ng masarap na sabaw. So, ayun mga palangga, nag-slice na rin po tayo ng kamatis dahil isabay po natin to sa pagpakulo ng ating bayabas. So, ayan, natapos na mapalangga at kumulo na rin po yung ating tubig na pinainit kanina, kaya naman ilagay na po natin yung ating kamatis at yung ating bayabas. At hintay na lang po natin mga langga, takpan natin, then hintay na po natin na kumukulo yan. So habang naghintay po tayong kumukulo yan mga palangga, i-prepare naman po natin yung iba pa po nating sangkap. So unahin na rin po natin mga palangga itong kangkong. Actually mga palangga, hindi dapat kangkong ang ihahalo namin dito. Dapat ay talbos po ng kamote. Mas masarap din po kasi yun. Pero dahil nga walang iba at walang talbos, ito na po, no choice. No? Prepare na rin po natin mga palangga yung ating sibuyas. Yan. Malalaking hiwa lang yan mga mi. Then, set aside po muna yan ng mga mi at check natin yun. Ito, kumukulo na mga palangga. Bilis lang kumulo, no? At dahil malambot na po yung ating bayabas mga palangga at yung kamatis, ay kailangan lang po natin gawin. Ispitpitin po natin, no? Para po ay lalabas po yung katas ng ating bayabas at humalo po sa sabaw.
At dahil nga para mas maayos at mapitpit po natin ng ayos, ay gagamit po tayo ng salaan, no? Para nga talagang lalabas po yung katas ng ating bayabas. At dahil nga maliit yung ating yung ating pinagpakuluan ng ating bayabas kanina, kaya naman nililipat na po natin. Dahil dito ay pagkatapos po nating pitpitin, ay pakuluin natin ng konti, and then ilagay na po natin yung ating bangus dito. Ayan, kung napapansin nyo mga may, sobrang drug na drug po yung ating bayabas, no? Okay na po yan. So dito mag-add na po tayo ng tubig para pakuluin natin ulit. 1,000 years later. Hello mga may, so after 48 years, charot lang. So dito nga palang guys, kulong-kulong na po yung ating yung ating pinakuluang bayabas, and then ayun, lagyan na po natin yung ating bangos, no? So at pagkatapos mo parang takpan na rin po natin. Lagyan na rin po natin yung sili at ayun, pakuluin. Grabe. Hello mga mi, so eto mga palangga, sobrang bago pala na ito, no, nakakatakam. So dito maglagay na po tayo ng guys, titimplahan na po natin. Maglagay tayong magic sarap at saka asin din. Tikman po natin mga langga kung tama na po yung ating timpla, no, dahil paluto na to. So ang huli nating ilalagay is yung ating kangkong, dahil ito yung pinakahuli. So wag lang po natin masyadong guys, half cook lang po natin para masarap. Then isang kulo lang mga mi. 2,000 years later. Hello mga mi, ayan, finally naluto na po yung ating bangus sa sinigang sa bayabas. Ang sarap, ang bango, sobrang nakakatakam. So, ayan, sana nasundan niyo po yung video mga palangga para kayo po magluluto din po ng bangus sa sinigang sa bayabas. So, at para matikman nyo rin kung gaano nga ba kasarap itong bagong recipe po natin. So that's it for today mga palangga. Thank you for watching, and sana naibigan niyo po ang video na ito. Don't forget to like and share, and hit the notification bell for more updates. So that's it mga palangga. Bye bye and see you my next vlog.